Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. This was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. And how precious did that grace appear the hour I first believed. And I believe, oh, when we've been there 10,000 years, bright shining as the sun. We've known less days to sing God's praise than when we first begun. And we've known less days to sing God's praise than when we first begun. Hello po, good morning po. Welcome po sa ating prayer covenant ngayong umaga. At ako po ay nagagalak na makasama ko po kayo ngayon sa pagbubulay-bulay ng salita ng ating Diyos. Ang scripture po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa unang Juan 4, talatang 7 hanggang 12. At samahan niyo po akong basahin ito. Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isahang anak, upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig, hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya. At isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos.
Ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin sa umagang ito. Salamat sa panibagong umaga at sa patuloy na kalakasang ibinibigay mo sa amin. Salamat sa pagkakataong ito, Panginoon, na makatagpo ka muli namin. Dalangin ko po na pumagitna ka sa amin sa mga sandaling ito sa pagbubulay-bulay po ng iyong mga salita. Ikaw ang makita namin, Panginoon, at ang mga salita mo. Open our hearts, Lord, our minds sa panibagong aral na aming maririnig. At mabaon nga po namin ito, Panginoon, sa buong maghapon. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang maikling devotion po natin ngayong umaga ay patungkol sa ano po ba ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Sinasabi po sa verse na binasa natin, ang pag-ibig ay nagmumula sa Diyos at ang tunay na nakakakilala sa Diyos ay likas na nagpapakita at nagpaparamdam ng pag-ibig sa iba. Ang pag-ibig na ito ay hindi lamang po emosyon o damdamin. Ito ay isang gawa or pinapakita sa gawa at kung papaano po natin ito ay pinapakita. Kapag tunay po ang ating pagmamahal sa ating kapwa, nagre-reflect po sa atin kung papaano tayo minamahal ng ating Diyos. Ang pag-ibig po ng Diyos sa atin ay isang sakripisyong walang kondisyon at walang hanggan. Hindi nagbabago kailanman. At bilang mga tumatanggap po ng kanyang pag-ibig, ipakita po natin ito sa ating mga buhay. Kung naintindihan po natin yung tunay na pagmamahal, magre-resulta po ito ng pagmamahal natin sa iba. Wagas po ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Binigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa atin. Diyan pa lamang po, ramdam na po natin kung ano yung tunay na pagmamahal. Kayang magsakripisyo, kayang magpaubaya, kayang magpasensya, kayang magbigay. Kahit na napakahirap po minsan ng sitwasyon. Isa po sa importanteng commandment po ni Lord ay yung magmahalan tayo. John 13:34, A new command I give you, love one another as I have loved you. So, you must love one another. Minsan, mahirap po, lalo na sa mga sitwasyon na meron tayong kaaway or may mga di tayo pagkakaunawaan sa iba. Pero yung command pa rin po ng ating Panginoon sa atin ay magmahalan tayo. Mahirap po yun, pero lalo na po yung may mga kaaway tayo. Pero kung iisipin po natin palagi si Lord, yung binigay na pagmamahal niya sa atin, yung pinaparamdam na pagmamahal niya sa atin. At kung kilala po natin siya, at mahal po natin siya, magre-reflect po sa atin yun. Kaya po natin gawin yung magmahal ng kaaway. Sa right way po. May papakita po ng Panginoon kung paano natin yun gagawin. Yung verse po na binasa natin ay nire-remind po tayo ng mga talatang ito na patuloy po tayong magmahalan. Patuloy po tayong magbigay ng pagmamahal sa iba. Mahalin po natin ang isa't isa. At tayo po na nakakakilala sa Panginoon, na may relasyon sa Panginoon, ang dapat na nag-uumpisa na nagpaparamdam ng pagmamahal sa iba, sa ating pong kapwa. Paramdam po natin sa ating kapwa na yung tunay na pagmamahal na pinaparamdam po sa atin ng ating Panginoon. Yung pagmamahal na po na pinaparamdam ng Diyos sa atin ay gusto niyang iparanas ito sa iba. Kaya ginagamit po niya tayong instrumento na yung mga nakakasama po natin ay ma-spread po natin yung tunay na pagmamahal sa kanila. And kapag nag-show po tayo ng love sa ibang tao, for sure, masayang masaya po at nagagalak po ang Panginoon sa atin. At
Minsan po ay may mga taong hindi ka mahal-mahal. Minsan kasi yun nga po yung mga ugali nila. Pero pag pinakita po natin sa kanila yung tunay na pagmamahal, yung natututunan po natin sa Panginoon, at makikita po nila yun sa atin. Malay po natin, tayo yung magiging instrumento para makita nila yung tunay na pagmamahal, yung tunay na pag-ibig na sa Diyos lamang po nakikita. And sabi po nga natin na God is love and love is God. At kung mahal po natin ang Panginoon, palagi po tayong nakatingin sa Kanya at nakatuon sa Kanya. At kung papaano niya po tayo minamahal, ganun din po yung ipaparanas nating pagmamahal sa iba. Tayo po ay manalangin. Lord God, salamat po sa mensahe na aming narinig ngayong umaga. Salamat po sa walang hanggang pagmamahal mo sa amin. Alam po namin na hindi kami karapat-dapat, Lord, sa pagmamahal mo, pero patuloy mo pa din kaming minamahal. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala muli sa amin na magmahalan kami. Panatiliin namin yung pagmamahal sa bawat isa. Dahil alam po namin, Lord, na yan yung gusto mong gawin, na patuloy naming gagawin, Panginoon. Turuan mo po kami, Panginoon, at patuloy na i-remind palagi na yung pagmamahal mo ay walang hanggan at hindi nagbabago, Panginoon. Palagi namin, Panginoon, na tignan yung pagmamahal mo na ito sa amin upang hindi kami naghahanap at nagkukumpara sa iba. Lord, ituon mo po ang aming mga buhay sa iyo upang hindi namin nakakalimutan yung mga aral na palagi mong tinuturo sa amin. Patuloy mo kami, Panginoong, i-guide, protectionan, at turuan. At patuloy ka po naming isik at patuloy na, Panginoon, na mailapit, Panginoon, sa iyo. Panginoon, sa pagpapatuloy po ng aming araw ngayong umaga, ikaw pa rin ang manguna sa amin. At ingatan mo po kami, Panginoon, sa buong hapon. Ito lamang po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen.